pwedeng makalaya yung impact ng babae na yun. Nakapag-bail lang sila. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na siya pwedeng makulong ulit. Attorney, kamusta yung kaso? Malaki ang laban natin kung mapapatunayan natin hindi talaga ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan mo noong araw na yun. Pasalamat ka, mayaman ka. Kaya ka nakalabas ngayon dito. Correction. Nakalabas ako dito hindi dahil sa pera. Nakalabas ako dito dahil malinis ang konsyensya ko. Wala akong kasalanan. Marami ho pala talagang kasalanan nagawa sa inyo yung Ivita na yan. Kung meron kang alam na pinakamatapang na asido, pwede tulungan mo kung makakuha nun. Siguro pagka nasabuyan kong pagmumukha ng impacta ngayon, baka medyo mawala ang galit ko sa kanya. Tisha, sabihin mo sa tita Ivy mo mag-iingat siya. Kasi susugod na naman daw dyan, sabi ni Gigi. Ha? Ivy! Sa sobrang dami ng ginawang kasalanan ng Ivita na yun, sa nanay mo, hindi mo masisisi kung bakit ganun yung reaksyon niya. Araw-araw nakikita niya si Rachel. Tapos ngayon magtatanong ka kung bakit ganun? Walang kasalanan si Rachel sa ginawa ng pamilya niya. Tulad ko, hirap din siyang pumagit na sa away nila. Tubig lang yung binuhos ko sa pagbumukha mo. Kaya namatay ang asawa mo dahil sa bulok na ugali mo. Hayop ka! Hindi ka alis? Ha? Ha? Ma'am, ayaw mong umalis? Akong babaril sa'yo. Alis! Ma'am! Wala naman talaga kasalanan sa pagkamatay ng asawa niya. Si Phoebe po ang may dala na sasakyan yun nung gabing yun. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Bakit kasi kailangan mo pang ihatid si Karen? Lapit-lapit lang naman ang bahay niya, isang tumbling lang, nandun na siya. Nagsiselos ka na. Sorry, hindi ako nakukitan sa'yo. Hindi ka kaselos-selos. Sorry, silo siya. Narinig mo, di ba? Siguro nga nagsiselos ako kaya nasasaktan ako kapag binibigyan mo ng atensyon si Karen. Ibig sabihin, nasa puso mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Phoebe, pwede ba tayo mag-usap? Alam ko na yung totoo eh. Ikaw ang gumamit ng sasakyan ko. Ikaw ang nakasagasa kay Sito. Ikaw ang nakapatay sa kanya, hindi ako! Si Sito ang may kasalanan ng lahat! Kung hindi siya makalat-kalat sa kanya, hindi ko siya masasagasaan! Phoebe! Attorney. Good morning, Ivy. Morning. This is overwhelming, Ivy. Finally, natukoy din natin ang totoong salarin sa kaso. Congratulations! Makakalabas ka na sa kasong ito. Yes, pero nakakalungkot pa rin kasi miyembro pa rin siya ng pamilya ko. Hindi siya iba sa akin, kaya masakit sa akin ang katotohanan. But that's the way it should be. Ang batas ay batas, and no one is above the law. Siguro naman ito nang wakas ng walang hanggang alitan namin ni Laura. Mapapatunayan ko lang sa kanya na wala akong kasalanan sa pagkamatay ni Sito. Tol, klaruin mo nga, nagugulan ako eh. Ano yung ibig sabihin niya dun sa hindi ko alam? Tol, di ko rin alam. Maski ako, naguguluhan eh. Oo nga. Hindi kaya mahal ka na din niya? Hindi lang siya makaamin? Ayoko mag-assume ah. Pero tol, kala ko kasi nag-iba na talaga yung nararamdaman niya sa akin. Kung nakita mo lang kung paano siya nagselos kay Karen, tol. Pero mali mo, baka mali lang ako. Natutusin mo, malaki naman talaga yung pinagbago ni Rachel eh. Hindi na siya yung rebel girl before, di ba? Iba na nga siya ngayon eh. Mali mo, yung feelings niya para sa'yo, nagbago na din. Hindi naman yun yung priority ni Rachel eh. Tsaka tignan mo nga, ang dami pa problema ng pamilya namin, nakatupagid pa ba niya yun? Pero kung ako nga sa'yo, tuloy-tuloy mo lang yung panunuyo mo sa kanya. Kasi kung tutusin, hindi naman mahirapan si Rachel na mali ito. Tulungan natin. Tagal mo eh. Tagal mo eh. Kukusap eh. Kaya namatay ang asawa mo dahil sa bulok na ugali mo. Matapang ka lang dahil may baril kang hawak! May hawak kong baril kasi kaya kong bumili. Hindi katulad mo, pupunta-punta ka dito, susugod ka, tapos tubig lang pala ang dala mo. Napakasama talaga ng ugali mo. Wala kang kasing sama. Ako pa ngayon ang pangit ang ugali. Sa susunod na pagkikita natin, hindi mo na ako pwedeng laitin. Laura? Hi. Laura? Good morning.
Morning, Laura. May importante daw sasabihin sa'yo si Sir Alfred. Sir Alfred, pwedeng... Ako muna po. Meron lang po kasi talaga akong importanteng gustong malaman. Ano yun? Sir, desidido po ba kayo na tulungan akong maipa-opera ang mukha ko? Yes. The offer still stands. Bakit? Payag na ho ako, Sir Alfred. Payag na po akong magpa-plastic surgery. Yun naman pala, Rich, eh. Mahal na mahal ka ni June. Hindi mo ba siya bibigyan at least ng chance? Okay, sige. Aaminin ko na sa'yo. Napapalapit na yung loob ko kay June. Pero hindi naman ibig sabihin nun, mahal ko na siya. Siguro tumatanaw lang ako ng utak na loob. Alam mo, Rich, diyan naman nagsisimula yun, di ba? Yung at first you're just returning the favor. Then, magkakaamin na kayo ng feelings. Cheska, ano bang pinagsasasabi mo? That's so silly. Ano ka ba, Rich? Huwag ka matakot i-confront yung feelings mo for June. Before it's too late. Aminin mo na kasing mahal mo siya. Ano? Mahal mo siya, diba? Sabihin mo na. Bahala. Talaga po, Aling Laura? Sasama kayo ni Sir Alfred sa Hong Kong para ipaayos yung mukha niyo? Oo, Karen. Gusto raw niyang bumalik sa dati ang mukha ko. Hindi ko na nga alam kung paano ko siya mababayaran eh. Nay, paano ako? Iiwan mo ako dito? Siyempre hindi naman. Pwede ba namang iwan ko ang bunso ko dito? Inaayos na ni Alfred ang mga papeles natin, anak. Talaga po? Nay, punta tayo sa Disneyland! Ipinapangako ko. Pagbalik ko dito sa Pinas, titingalain ako ng lahat ng tao dito sa atin. Hinding-hindi na nila ako lalaitin. Hoy, hindi ka ba sasama sa kanila sa Hong Kong? Nag-iimpake na sila ngayon. Hong Kong? Ano meron sa Hong Kong? Hindi pa ba nasasabi ni Aling Laura sa'yo? Magpapaayos na siya ng mukha doon. Alam mo naman, hindi kami nag-uusap ni Nani. Teka, paano siya magpapaayos sa mukha? Mahal yun ah. Si Sir Alfred, siya nagsabi na ipapaayos niya yung mukha ni Aling Laura. So, ganun na nga, attorney. Si Phoebe ang makukulong. Talaga bang wala kang awa sa puso mo, Ivy? Ipakukulong mo ang anak ko? Pamangkin mo din si Phoebe. I think this is a family matter. I should go. Please excuse me. Sabi ni attorney, si Phoebe may kasalanan, natural. Nakapatay siya ng tao. Nakalimot ka na nga. Tandaan mo, kami ni Papa ang tumulong sa'yo nung may kaso ka noon. Huwag ka nga arte ngayon na para kang santa. Anong gusto mong gawin ko? Ako ang magpakulong? Tita Ivy, sorry. Huwag niyo po kayo pakulong. Magpapakabait na po ako. Sorry. Huwag niyo lang po kayo pakulong. Yung gagawin ko po yung lahat. Phoebe, bakit mo kasi nagawa yun eh? Kung nagsabi ka agad, baka nagawan pa natin ng paraan. Naku, huwag kang luluhod sa harap ng babaeng yan. Napakatigas ng puso mo, Ivy. Halika na, Phoebe.
Na wala ka talagang balak sabihin sa akin magpapayos ka ng mukha, no? Kay Karen ko pa malalaman? Eh ano bang pakialam mo? Bakit ba kailangan magpaalam pa ako sa'yo? Di ba iniwan mo na ako? Di ba iniwan mo na ako para doon sa hayop na asawa mo? Bakit kasi pa bigla-bigla ka ng desisyon, Nay? Eh bakit ka ba nakikialam sa akin? Ha? Eh desisyon ko to. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Matagal ko ng desisyon na ipaayos tong pangit na mukha na ito dahil tuwing nakikita ko tong peklat na ito, naaalala ko lahat ng masasamang nangyari sa buhay ko. Kaya magpapaganda ko sa ayaw at sa gusto mo. Pero Nay, nakakapagtaka kasi. Maski ako nagugulan eh. Sino ba si Sir Alfred, ha? Eh, hindi mo naman lubos kilala yung tao eh. Ano, may hinihingi sa'yong kapalit? Hayop ka, ha? Hayop ka! Ano? Ano gusto mong sabihin? Binibenta ko ang katawan ko para lang matulungan ako? Ha? Ang kapal ng mukha mo. Hindi na kita maaasahan. Hindi na kita maaasahan! Ano pinangako mo sa akin? Di ba sinabi mo mag-aaral ka, magtatapos ka? Pero anong ginawa mo? Di ba nagpakasal ka agad? Nag-asawa ka? Nakabuntis ka? Sinayang mo ang mataas na pangarap namin ng tatay mo para sa'yo. Binaliwala mo ang alaala ng tatay mo sa'yo. Wala ka talagang kwentang anak. Sana pinabayaan na lang kita. Wala kang kwentang anak! Wala kang kwentang anak. Sana pinabayaan na lang kita. Wala kang kwentang anak! Jun? Jun! Jun! Tama na! Tama na! Halika dito, tama na! Ano bang problema? Una, inaamin ko na. Sabi kong pagkukulang sa pamilya ko eh. Hindi ko pa matutupad yung pangako ko kay Nani. Pero ibig sabihin ba wala akong kwentang anak? Makinig ka sa akin. Hindi totoo yan. Ako nang nagsasabi sa'yo, mabuti kang anak. At kung nandito lang si Tatay Sito, he will tell you exactly the same. Kaya huwag mong sabihin yan. Tama na. Honestly, ayoko talagang makulong si Phoebe. She's been a good niece to me and a very good asset dito sa company. Ma'am, huwag ka nang mag-guilty. Kailangan niyang pagdusahan yun. Yun ang batas. Araw-araw iniisip ko, bakit ba kailangan mangyari to sa amin? I never wish this to happen to anyone in my family. Ang isipin mo na lang, malilinis mo na yung pangalan mo. Ay, pero ngayon, nakataya yung pangalan ng pamilya ko. Tapos makukulong si Phoebe, masisira ang buhay niya. Daddy, nakausap mo na po ba ulit si Tita Ivy? Ano bang sabi niya? I'm sorry, anak. I tried to reason with her, pero wala na akong magagawa. So, Daddy, that was just an accident. Hindi ko sinasadyang mapatay si Mang Sito. I know, anak. I know. Tita Ivy. Anong klase kang tita, ha? Nahayaan mong makulong ang pamangkin mo?
Phoebe, wala akong choice. Anong walang choice? May pera tayo. Pwede tayo magbayad ng judge, ng mga polis para hindi ako hulihin, para hindi ako makulong. I'm sorry, Phoebe, pero may kasalanan ka. Bakit ikaw dati? Di ba may kasalanan ka rin? Sinabuyan mo ng asido ang mukha ni Aling Laura pero nakulong ka ba? Hindi, di ba? Dahil may binayaran kang tao para pagtakpan ka, para pag magsinungaling para sa'yo, para hindi ka makulong. Phoebe, stop it! No, I won't stop! Ano? Bakit ka natahimik ngayon? Kasi totoo, di ba? May binayaran ka para hindi ka makulong, kaya wala ka sa kulungan ngayon. Hipokrita ka! Hipokrita ka! Hindi ako nakapatay! Phoebe, I'm sorry. I'm sorry. Bakit ka umiiyak? Mami, ayoko makulong. Ayoko makulong, Mami. Ayoko makulong. Huwag ka mag-alala. Hindi ka makukulong dahil hindi ikaw ang may kasalanan. Alam ko na kung sino ang nakasagasa kay Sito. What do you mean? Anong alam mo na kung sinong totoong nakasagasa, ha? Ang family driver natin, si Mang Ambo. Siya ang nagmamaneho nung gabing yon at siya ang nakasagasa kay Sito. Hindi ako naniniwala. Totoo po yun, Ma'am Ivy. Hindi na po ako nagpaalam sa inyo. Ginamit ko yung sasakyan ninyo eh. Sorry po. Nakainom po ako nung araw na yun eh. Mga ambo, sabi mo nga sa akin totoo, binayaran kang magaling ko kapatid, no? Hindi po, Ma'am. Nagsasabi po akong totoo. Ivy, ang kulit-kulit mo naman. You heard it straight from the horse's mouth. So, if you won't mind, attorney, go. Charlie? Charlie, how could this happen? si Mang Ambo, yung papakulong? Paano yun naman yun? Wala namang kasalanan si Mang Ambo, ah. Ivy, hindi ko rin gusto mangyari to. May alam ka ba? Kinuusap ni Cynthia si Mang Ambo para umamin sa kasalanan ni Phoebe. Hinayaan mo mangyari. Intindihin mo naman ako. Anak ko rin si Phoebe. Sino bang magulang gusto makulong ang sariling anak? Pero si Mang Ambo, he doesn't deserve to go to jail. Inosente siya. Bakit siya kailangan umako sa kasalanan ng anak mo? I know, pero pumayag din naman siya sa setup. Pumayag siya na bayaran siya ni Cynthia ng 1 milyon para umamin sa kasalanan ni Phoebe. Kailangan din niya ng pera. Yung anak niya may brain tumor. Eh, naisip ko lang na makakatulong din niya sa pamilya niya. Mommy, thank you for saving my face. For a second there, I thought na sa kulungan na talaga yung bagsak ko. You know how I hate orange. Well, I won't let them take you away from me. And besides, I didn't raise you to become a lady, only to end up in jail. I just can't believe na hahayaan ako ni Tita Ivy makulong. Ay, nako. Wala namang utang na loob yung Tita Ivy mo. She should be in jail. Hachi, hindi ako makapaniwala na hahayaan mo makulong si Mang Ambo sa kasalanan ng anak mo? At hindi ako makapaniwala na papayag kang makulong ang anak ko. You know what, Tita? Ang family nagtutulungan. We don't let each other down. Pero parang ikaw, mas gusto mo na ikaw na yung maglagay ng posa sa kamay ko eh. Ano, Phoebe? Naawa lang ako kay Mang Ambo. Ay, naku, huwag ka na maawa sa kanya. Hindi naman siya tatagal sa kulungan eh. I-apila ko din yan. Magbabayad ako sa kung sinong Poncio Pilato para mapaikli ang sentensya niya.
Ang importante lang sa akin, huwag makulong ang anak ko. Okay? Tapos na. Case closed. Period. Junjun! Junjun! Lumabas ka dyan! Junjun! Laura, ano ba? Gabing-gabi na eh. Sigaw ka ng sigaw dyan. Baka mabulaho ang mga kapitbahay. Aling Inyang, nasaan ho ba si Junjun? Nandyan ho ba siya? Kailangan ko siyang makausap. Si Junjun po ba? Ay, tawagin ko lang po, Jun! Halika, pasok halika. Jun! Sa loob, dito tayo. Okay. Teka, sandali. Maiwan ko kayo para makapag-usap kayo mag-ina. Halika sa loob. Ikabigyan natin sa loob. Ano yung ginagawa niyo dito? Sinong nagsabi sa'yo na magpunta ka sa opisina ni Alfred at mangialam ka sa desisyon ko? May concerned lang ako sa'yo, okay? Concern? Concern ka pa pala sa akin? Akala ko kasi hindi na eh. Akala ko kasi nakalimutan mo na ako. Simula nung sumama ka dun sa hariyop na asawa mo. Hindi naman ganun yun. Inaalam ko lang yung motibo ng tao eh. Yung motibo ng tao, mabuti, maganda, gusto niya akong tulungan. Kaya wag mong pipigilan. Gusto ko nang gumanda, Junjun. Sawang-sawa na ako dito sa pangit na mukha kong to. Kaya kung pipigilan mo pa, talagang walang kwenta ka ng anak. Nay, hindi yun ganun. Nay, hindi yun ganun. Nag-aalala naman ako sa'yo eh. Hindi kita naririnig. Dahil simula ngayong araw na ito, hangin ka na lang sa akin. Naisa na naman ako ng Ivy na yun. Pinaandar na naman nila yung pera nila. Alam ba kung ano ang pinakamagandang ganti para sa babae sumira sa mukha mo? Ang magpaganda ka. Pagbalik natin dito, harapin mo si Ivy na yan. It's just a shame na isa ng lumpo si Angkong. Wala na talaga siyang magagawa to stop us. I will show you. Patatakbuhin ko ang negosyo. Ma'am, tumingin ka naman po sa daan. Baka maaksidente tayo. Ay! Ma'am! Siguro modus yun talaga to para maperahan nyo kami. Yabang nito ah! Ay! Hoy! Mama! Huwag mo sinasagot! Bakit pa ang kulit-kulit nyo? Di ba sinabi ko na nga po, layuan nyo kami? Huwag mo naman ako ipagtabuyan, oh. Please, Rachel. Kung alam mo lang kung anong totoo. Rachel, akong totoo mo, Mami.